Opo sir, wala po yun. Sagot ko na lang kahit nga hindi siya humingi ng despensa ay ayos lang dahil siya ang amo. Bakit parang kinilig ulit ako? Ano yung sinasabi ko kanina sa jeep na pipigilan ko ng pagka-crush sa kanya? Konting hingi lang pala niya ng sorry, bibigay na ulit ako. Marami pa siyang itinanong na kung ano-ano. Siyempre sinasagot ko naman dahil nga amo ko siya. Baka ganoon talaga sila sa mga bago nilang employee. Ang mag-interview ng gabi? Siya na ang nag-end ng tawag namin. Umabot na pala ng 2 oras ang pag-i-interview niya. Malakang ngiting pumasok na ulit ako sa kwarto namin ni Mama. Tulog na siya kaya dahan-dahan na akong humiga sa tabi niya. Malaki pa nga ang ngiti ko habang nakapikit. Yung kasim pagpipigil kong magka-crush sa kanya ay bumalik ulit dahil sa pagtawag niya at paghingi ng sorry. Kaya nakatulog ako ng gabing iyon na kinikilig. Sinabi ko pa kasi sa sarili kong baka tadhana talaga ang naglalapit sa amin dalawa dahil sino ba naman mag-aakalang amo ko din pala yung tumulong sa amin ni Mama sa elevator. Nagmamadali naman ako umuwi sa kondo ko. Kung dati ay tamad na tamad ako umuwi, ngayon naman ay excited ako. Bala ko kasing tawagan si Marian. Nalaman ko sa resume niya na ulila na pala siya sa ama at nag-iisang anak. Kumain muna ako sa tinake out kong pagkain sa isang restaurant na nadaanan kong pauwi dito sa kondo. Pagkatapos kong kumain ay tinext ko muna siya pero walang reply. Nakailang beses na akong nagpadala ng mensahe ay wala pa ding reply. Iniisip ko pa ngang baka nag-date pa sila nung isang kausap niya kanina sa pantry. Ginawa ko ay nagpakilala ako. Napatampal pa nga ako sa noo ko nang maisip kong lahat nga pala ng text ko ay walang pangalan. Baka akalain pa niyang nantitrip lang ako. Pagkatapos ko mag-send ng text tapos nagpakilala na nga ako ay saka ko siya tinawagan. Matagal din bago niya sagutin ang tawag ko. Kinakabahan pa nga ako na parang teenager nakakausapin ng crush. Para naman akong dinuduyan sa malaanghel niyang boses. Nanghingi nga kasi ako ng sorry sa paninigaw ko sa kanila sa pantry kanina. Pinatagal ko pang pag-uusap namin kahit kung ano-ano na lang naman ang topic namin. Tinapos ko na din ang tawag ko nang wala na kaming mapag-usapan. Sa tagal-tagal kong nakatira dito sa kondo ay ngayon lang ako matutulog ng nakangiti at masaya. Napasigaw pa nga ako sa maliit kong balcony sa sobrang tuwa. Feeling ko'y magkakaroon ako ng love life. Ayoko munang tawagan o ipaalam sa mga kaibigan ko, baka kasi maon siya pa. Sasabihin ko na lang kapag sinagot na ako ni Marian. Pati pagising ko kinabukasan ay masiglang masigla ako. Hinawakan ko nga agad ang cellphone ko at saka ako nagpadala ng mensahe kay Marian. Binati ko lang naman siya ng good morning. Ngayon na ako naniniwala sa mga kaibigan ko na hindi sila mabubuhay kapag walang cellphone sa tabi nila. Good morning! Masayang bati ko sa gwardiya ng building namin kung saan nandoon ang opisina ng real estate na ako ang CEO. Nakita ko namang nagulat sila dahil ngayon lang kasi na ako ang naunang bumati sa kanila. Madalas kasi ay sila ang unang bumabati tapos tumatango lang ako. Good morning din po sir. Masaya po tayo ngayon ah. Siguro po sinagot na kayo ng nililigawan nyo, kaya po masaya kayo. Biro naman ang gwardiya kaya napatawa ko ng bahagya. Hindi pa naman, pero sigurado ako malapit na. Ganting biro ko kaya nagkatawanan kami. Hindi naman kasi kami nagmamataas, komo kami ang may-ari ng kumpanya. Pinalaki naman kasi kaming kailangan munang pagtrabahuhan kung anong gusto namin. Galing din kasi sa hirap ang tatay namin. Lahat ng nakakasalubong ko papuntang office ko ay binabati ko din at nginingitian. Alam ko nagtataka sila pero hindi ko na lang pinapansin. Masaya so sir. Baka malaki ang kinita natin this month. Mukha namang in love eh. Dinig kong komento ng mga empleyado namin. Naiiling na lang akong pumasok sa private elevator ko. Pamilya lang namin ang pwedeng gumamit nito at saka mga kaibigan ko. Diretso na kasi ito sa floor ng office ko. Good morning, Jane! Gulat kong bati sa secretary ko pagkadating ko ng 15th floor kung nasaan ang private office ko. Ay, kabayo! Sabi naman nito. Napaiktad pa nga. Naglalagay pala ng koloreto sa kilay kaya lumampas at talagyan yung noo niya. Napatawa naman ako ng malakas. Hindi ko na alam kung kailan ko ba huling ginawa ang pagtawa ng ganoon. Sir, malalaglag po ang puso ko sa inyo eh. Tugon pa nitong nakahawak pa sa tapat ng dibdib niya. Hindi pa naman ako humihinto sa pagtawa. Hindi pa niya kasi inaayos ang kilay niya. Ay, ang aking kilay! Tarantang sagot pa niya kaya mas lalo akong natawa. Masama naman ang tingin niya sa akin kaya itinikom ko na lang ang bibig ko para mahinto ako sa pagtawa. Pakidalhan ako ng kape pagkatapos mo. Sabi ko na lang, mukha kasing matatagalan pa siyang mag-ayos ng kilay niya. Yes sir, listong tugon naman niya. Hindi na ako sumagot kundi dumiretso na ako ng lakad papuntang pinto ng opisina ko.
Umupo na ako sa swivel chair ko at saka ako ipinatong sa table ko ang dala kong bag. Tiningnan ko muna ang cellphone ko kung may reply ba si Marian. Napangiti ulit ako nang mag-reply siyang good morning to. Nag-text ulit ako na kadarating ko lang dito sa opisina. Tinanong ko din siya kung nasaan na ba siya. Hawak ko pa ang cellphone ko. Naghihintay nga ako ng reply ng dalaga. Kape po sir. Nagulat pa ako sa secretary ko. Sabay lapag niya ng tasa ng kape. Nang tingnan ko ang mukha niya ay ayos na ang kilay niya. Ibig sabihin ba ay matagal na akong nakatitig sa cellphone ko pero wala pa ding reply si Marian? Salamat. Nahihiyang tugon ko. Palo walang inilapag ko na ulit ang cellphone ko sa table. Sige po sir, lalabas na po ako kung wala na po kayong iuutos. Sagot niyang may makahulugang ngiti sa kanyang mga labi. Wala na. Pinatapang ko pa ang boses ko para matakot siya pero bali wala lang dito. Tumalikod lang para lumabas tapos nag-hum ng kanta na hindi ko maintindihan. Tumikim lang ako ng isang higop sa kape at saka ako nag-umpisa ng trabaho. Naalala ko nga palang nagtatrabaho si Marian kaya hindi siya makareply sa akin. Naisip kong next time nga ay aalamin kong schedule ng dalaga para hindi ako naghihintay sa wala kapag nagtatext ako sa kanya. Kung dati ay natatapos ang maghapon ko na hindi ko pinapansin ang cellphone ko, ngayon naman ay oras-oras yata ako nakatingin para malaman lang kung nag-reply na si Marian. Kung makikita nga ako ng mga kaibigan ko ay baka pagtawanan pa nila ako. Dahil naranasan ko ng mainis sa paghihintay lang ng text ng isang babae. Nung minsan kasing magkakasama kami ay tinetext nila ang mga asawa nila. Nung natagalan sa pag-reply ay nagagalit na sila kaya natatawa ako. Sinasabi ko pa sa kanila na saan naman ka ako pupunta ang mga asawa nila kundi sa bahay lang. Ngayon pala ay mararanasan ko din kahit alam ko namang nasa Coffee Prince lang siya. Kaya maghapon ako mainit ang ulo sa hindi pag-reply ni Marian. Kahit alam kong bawal ang cellphone sa shop kapag oras ng trabaho. Meron naman silang lunch break tapos may isip ko pang baka nakikipagngitian siya sa isa naming waiter na kangitian din niya kahapon. Hindi tuloy ako mabiro ni Jay na dati namang kalog. Kahit mag-amo kami nakikipagbiruan din ako pero kapag tungkol sa trabaho ay nagiging seryoso kami. Kaya nga nagtagal siya sa akin ay kabisado na niya ugali ko. Alam niya kung kailan ako pwedeng biruin at alam niya kung hindi. Nasa kondo na ako nang bumalik ulit ang sigla sa katawan ko. Nasa sala kasi ako at nanonood ulit ng movie habang umiinom ng beer nang makareceive ako ng text galing kay Marian. Sinabi nga niyang nasa locker ang cellphone niya kanina. Hindi na ako nagtanong tungkol doon. Tatawagan ko sana siya para marinig ko ulit ang malamig niyang boses pero lagi niyang kinakancel. Nang makareceive ako ng mensahe na mag-text na lang daw kami dahil katabi niya ang mama niya sa pagtulog ay pumayag naman ako kaysa hindi ko siya makausap. Kaya ini-off ko na ang TV para mag-focus na lang ako sa pakikipagpalitan ng mensahe kay Marian. Wala din naman ako naiintindihan sa pinapanood ko. Nagtatanungan na kami ng mga tungkol sa pamilya namin, sa mga gusto at hindi. Sa tuwing makaka-receive nga ako ng text, niya ay kinikilig ako. Hindi rin mawala-wala ang ngiti sa aking mga labi. Hanggang sa magpasya na kami matulog ay malaki pa din ang ngiti ko na dala-dala ko kahit pagpasok ko sa trabaho kinabukasan. Alam ko na kasing hindi talaga siya humahawak ng cellphone kapag nasa trabaho. Talagang makaka-reply lang siya kapag nasa biyahe na, kaya nag-aabang na ako kapag ganoong oras. Minsan nga hindi na ako sumasama nung nag-aya sila, Dada, na mag-bar ulit kami. Nagdahilan na lang ako masama ang pakiramdam ko. Biniro pa nga ako na baka daw kulang lang ako sa babae na tinawanan ko naman. Nagtataka din ako sa sarili ko dahil mula nang makilala ko si Marian ay hindi na rin ako naging interesado sa ibang babae. Kontento na muna ako sa pakikipagpalitan ng mensahe kay Marian. Akala ko hindi na masusundan ang kilig kong nararamdaman nung gabi. Meron pa pala. Sa umaga dahil bumati siya ng good morning sa akin. Tinugon ko din naman. Nakasakay na ako sa jeep kaya hindi ko na natingnan ang cellphone ko nung napuno na ng sakay. Hanggang sa makarating ako sa coffee shop. Hindi ko na tiningnan kung may message siya ulit. Baka kasi malate lang ako. Kahit nagtatrabaho ako ay ang isip ko'y nasa cellphone ko. Ngayon lang ako naging excited na tingnan kung sino-sino ang nagpapadala ng mensahe sa akin. Kahit si Tom ay ilang araw pa ang papalipasin ko bago ko replyan. Pag-uwi ko pa ng bahay, saka ko tiningnan ang cellphone ko kahit excited na ako kanina pa sa coffee shop. Napatiling naman ako ng walang boses. Nililinis ko na ang banyo na ginamit ni Mama kanina nung nilinisan ko siya. Nang mabasa ko yung pinadalang text ni Sir Ricky na nasa opisina na siya, tinatanong niya din ako kung nasaan na ako. Nakahiga na ako nang maisipan ko siyang replyan.
Natuto na din ako mag-silent ng cellphone dahil nahihiya ako kay mama. Kaya nung tumatawag siya ay bigla ko nalang kinansel. Saka ako nag-text na bawal akong tawagan. Matagal din kaming magka-text bago kami nagpaalam na matutulog na. Kinikilig pa akong binabasang ibang text niya nung hindi ako dalawin ng antok. Mula nga noon ay magka-text na kami tuwing gabi. Hindi ko alam kung nakakahalata na si mama. Nakikipag-text lang naman ako kay Sir Ricky kapag nakahiga na kami. Ginagawa ko pa din ang pagsabay namin kumain para makakwentuhan siya. Paghuhugas ng pinggan at paglilinis sa kanya bago mahiga. Saka ako na ikukwento sa kanya ang tungkol sa binata. Tsaka ano naman ikukwento ko ay bali magka-text lang naman kami ni Sir Ricky. Pagpasok ko sa coffee shop, isang araw ay nagulat ako nang hindi sumalubong sa akin si Gio. Dati kasi nauuna siyang pumasok tapos sasalubungin ako sa pinto, saka bibigyan ng kung ano-ano pero ngayon ay wala. Wala ba si Gio? Tanong ko sa isa pang PDCA ng coffee shop. Uy, namimiss na niya. Tukson tugo naman niya. Mahina lang ako natawa. Inilipat daw ng ibang branch. Bulong niya kahit kami lang namang dalawa ang nandito. Hindi na ako nakakibo. Bakit naman kasi ililipat ay lahat ay kasundo naman niya. Kaya nga kami naging close. Nalungkot lang ako dahil nawalan kami ng kalog na coworker. Kapag maraming customer at pagod na kami ay siya pa mismo nagpapatawa sa amin kahit pagod din naman siya. Sino naman kaya naglipat sa kanya? Hindi naman siguro si Sir Ricky. Mababaw na dahilan naman yung kaya nilipat niya ng trabaho ay dahil nangatwiran ka sa amo mo kahit totoo naman ang sinabi mo. Habang nagtatrabaho ako ay hindi namin maiwasang mapag-usapan ng paglipat ni Gio sa ibang branch. Wala talaga nakakaalam kung ano ang dahilan nila. Nahihiya namang magtanong sa supervisor o manager ang ibang co-workers ko na matagal na sa Coffee Prince. Ayoko naman magtanong dahil baka bigyan nila ng ibang kahulugan. Naging busy na kami after lunch kaya hindi na namin napag-usapan ang tungkol sa binata hanggang matapos ang duty namin na pang umaga. Hanggang alas 12 kasi ng hating gabi bukas ang Coffee Prince. Kahit nung gabing magka-text kami ni Sir Ricky ay hindi ko na binanggit sa kanya ang pagkakalipat ni Gio ng branch. Kahit balagi kami magka-text ni Sir Ricky ay hindi ko naman iniisip na malakas na ako sa boss namin. Ayoko naman bigyan ng ibang kulay ang pagpapalitan namin ng mga mensahe dahil unang-unay mayaman sila. Kahit paminsan ay kinikilig ako. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Hanggang yung pagpapalitan namin ng mensahe na isang linggo ay naging 2 linggo, naging 3 at isang buwan ay naging 2. Feeling ko nga ay kilala na namin ang isa't isa. Pati kasi ang ayaw namin ugali ng tao ay napag-uusapan na namin. Pero hanggang text pa din kami. Hindi na nasundan ang pagpunta niya sa Pasig branch ng Coffee Prince. Laging papa niya ang pumupunta at nag-i-inventory. Alam na din ni mama na may lagi akong ka-text pero hindi ko sinasabi kung sino siya. Kumbaga kasi ay textmate lang kami. Wala nang iba kaya nagtatanong si mama kung nagkita na daw ba kami. At sinabi kong hindi pa, ay natataw lang siya. Ano daw ba kami, mga bata na pagbabawalan ng magulang kung magkipag-date o papasok sa relasyon? Nagkibit-balikat na lang ako. Kahit kasi sa sarili ko ay wala akong maisagot kung ano nga ba kami. Bakit siya nagtsatsaga na kausapin ako tuwing gabi? Hindi naman kasi ako mahilig sa night out at saka si Eva kaya hindi talaga kami lumalabas kapag gabi. Kaya nasa bahay lang talaga ako. Sa loob naman ng 2 buwang iyon ay namamasyal naman kami nila Eva kapag linggo. Day off kasi namin. Tinapat talaga naming sabay kami ng araw ng pahinga para makapag-bonding kami kasama ang boyfriend niya at saka si mama. Minsan naman kapag ayaw ni mama na sumama ay si Sir Tom ang kasama namin. Kahit tinapat ko na ulit siya na wala siyang maaasahan sa akin ay tumatawag pa din minsan. Kapag daw may boyfriend na ako, saka siya hindi na magpaparamdam sa akin o magpapakita. Pero wala akong pinagsasabihin na textmate kami ni Sir Ricky. Baka pagtawanan pa nga nila ako kapag sinabi ko iyon. Panahon na kasi ng social media ngayon tapos kami textmate. Tapos baka hindi pa sila maniwala kapag malalaman nilang amo namin ang textmate ko. Pero sigurado naman akong si Sir Ricky iyon dahil sa boss niya. Hatid na kita. Nagulat ako dahil may biglang nagsalita sa kaliwa ko. Paglingon ko ay mas lalo ako nagulat dahil si Sir Ricky lang naman ang nagsalita. Ha? Tanong ko, baka kasi namali lang ako ng dinig. Natawa muna ito ng bahagya. Sabi ko ihahatid na kita sa bahay niyo para hindi ka gabihin. Ulit niya. Tinahandahan pa nga ang bigkas niya para mas maintindihan ko. Magja-jeep na lang po ako. Malapit lang naman po ang bahay namin dito. Tanggi ko pero ang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Mabuti nga at hindi ako nautal sa pagsasalita. Tara na. Sige ka, baka may makakita pa sa atin dito na co-workers mo.
Pananakot pa niya. Bigla naman ako napatingin sa paligid ko. Nandito pala kami sa gilid ng kalsada katabi ng isang puno na hindi ko alam kung anong pangalan. Kapag may naghihintay ng coworker ko ng sasakyan ay siguradong makikita kami. Kaya lang hindi kami kita sa pinto ng coffee shop ay dahil natatabingan nga kami ng puno. Malalim muna ako napabuntong hininga. Sige, tara na. Aya ko na sa kanya. Hinawakan ko pa siya sa braso niya papuntang parking lot ng shop. Nakaramdam na naman ako ng tila kuryenteng nanulay sa buong kalamnan ko. Hindi ko alam kung naramdaman din niya iyon. Lumakas na din ang kabog ng dibdib ko. Dito. Natatawa pa niyang sabi. Siya na ang humila sa braso ko papuntang kanan ng parking lot. Papunta kasi sa kaliwa ang lakad ko kanina. Ipinagbukas pa niya ako ng pinto sa passenger seat. Umikot siya sa kabila nang maayos na ang upo ko. Saan gawin yung bahay niyo? Nakangiwing tanong niya. Nakaupo na siya sa driver's seat pero hindi pa pinapaandar ang makina. Nakahawak naman ang mga kamay niya sa mismong manibela. Itinuro ko naman. Tahimik lang kami habang bumabiyahe. Nagsasalita lang ako kapag liliko sa kanan o kaliwa. Pasok ka muna. Aya ko sa kanya nang ihintunan niya sa tapat ng gate ng bahay namin ang sasakyan niya. Noon ko lang napagtanto na hindi mamahalin ang kotse niya. Kung hindi ba makakaabala sa'yo? Tugon naman niya. Nasa loob pa kami ng sasakyan pero naka-off na ang makina. Okay lang, nang makilala mo tuloy si Mama. Remember yung naka-wheelchair? Okay. Maikling tugon niya. Tinatanggal na niya sa pagkakakabit ang seatbelt niya. Tinanggal ko na din yung akin at saka ako bumaba ng kotse. Amo ko siya kaya nakakahiya naman kung hihintayin ko pa siyang ipagbukas ulit ako ng pinto. Ma, nandito na po ako. Sigaw ko. Pagpasok kasi namin sa sala ng bahay ay hindi ko makita si Mama sa dating pwesto niya kapag dumarating ako. Kinabahan tuloy ako. Maaga ka yata? Sagot niya. Palabas ng pinto ng banyo. Umihi siguro. Mano po? Inihatid niya po ako kaya maaga ako nakauwi. Lumapit ako sa kanya para kunin ang kanang kamay niya at saka ako nagmano tapos itinuro ko si Sir Ricky na nakatayo pa din malapit sa pinto. Hinawakan ko na ang wheelchair niya para mabilis siyang makarating sa sala. Magandang hapon po. Magalang naman nabati ng binata. Ma, si Sir Ricky. Sir, si Mama ko po. Si Christine. Pakilala ko sa dalawa. Kinagagal ko po kayong makilala. Sabi ng binata. Yumuko pa ito at saka itinaas pa ang kanang kamay niya para makipag-shake hands sa mama ko. Ikinagagalak din kitang makilala, Mr. Kabantog. Seryosong sabi ni Mama. Inabot na din ito ang kamay ng binata. Nagtaka naman ako kung bakit kilala siya ni Mama pero ako'y hindi. Siguro dahil mayaman sila. Upo ka muna, sir. Kukuha lang po ako ng juice. Sabi ko naman. Umupo nga ito at saka nakipagkwentuhan na kay Mama. Kaya pumunta na akong kusina para maghanda ng merienda kahit malapit na maghapunan. Merienda muna po tayo. Sabi ko sabay lapag ng tray na naglalaman ng 3 baso ng orange juice at saka 3 platito na may lamang slice ng cake. Salamat. Tugon ng binata. Kiming ngumiti pa ito. Ngumiti din naman ako. Kinuha na niya yung baso at saka uminom ng bahagya. Para pa nga ako natulala dahil napatingin ako sa leeg niya. Nagbabataas kasi ang Adam's apple niya. Parang ang cute pagmasdan. Ma, siya po pala yung tumulong sa atin nung naipit yung gulong ng wheelchair mo sa elevator. Paalala ko kay Mama. Baka kasi nakalimutan na niya. Oo, alam ko. Sila din ang may-ari ng mall na iyon. Walang kangiting-ngiting tugon ni Mama, kaya natahimik lang ako. Masarap ito. Bake mo? Tanong ni Sir Ricky. Turo niya sa cake na malapit na niyang maubos. Opo, sir. Maikling sagot ko. Kinakabahan kasi ako kay Mama dahil masyadong seryoso ang mukha niya. Alis na po ako para po makapagpahinga na kayo ng maaga. Paalam ng binata pagkaubos niya ng laman ng baso at platito. Sige, mag-iingat kayo. Salamat sa paghatid sa anak ko. Sagot ni Mama na wala pa ding ekspresyon ng mukha niya. Hatid ko lang po siya sa labas, Ma. Sabay na kami tumayo ng binata at saka tahimik na lumabas kami ng bahay. Salamat sa paghatid. Ingat ka. Salamat din sa masarap na merienda. Tugon niya. Sumakay na ito agad sa driver's seat at saka pinaandar na palayo ang kotse niya. Bumaling naman ako para pumasok ulit sa loob ng bahay namin. Layuan mo na siya habang maaga pa. Hindi tayo nababagay sa kanila. Sabi ni Mama, pagtapak pa lang ng mga paa ko sa sala ng bahay namin. Ibig niya sigurong sabihin ay mahirap kami tapos mayaman sila, Sir Ricky.
Dahil sa lagi nga namin pagpapalitan ng mga mensahe ni Marian ay madalang na ako sumama sa mga kaibigan ko kapag nag-aaya sila. Kapag uwian ko na sa hapon ay para na akong bulating hindi mapakali. Gusto ko na kasing makatext si Marian. Pero hindi pwedeng hindi ako pumunta sa bahay ng parents namin kapag linggo. Kaya kahit walang pasok sa opisina ay gabi pa rin kami pwedeng mag-text. Kahit sa ibang babae ay nawala na din ako ng interes. 2 buwan na din kami magka-text. Gusto ko kasi ay maging close muna kami na nagbibiruan para hindi siya ma-awkward kapag nag-umpisa na ako maligaw sa kanya. Yes, may balak naman talaga ako. Ayoko lang kasing isipin niyang amo niya ako kahit hindi naman literal dahil si Papa ang nagmamanage ng Coffee Prince. Kaya lang namin papakialaman kapag umalis sila ni Mama. Tsaka gusto ko tratuhin niya akong parang ordinaryong tao lang, hindi mayaman. Ayun, busy daw. Nagbumukbuk lang naman dito sa kondo niya. Nagulat ako nang biglang magsalita si Erwin, isa sa mga kaibigan ko kaya napabalikwas ako ng upo. Nakapasok na pala sila dito sa kondo ko nang hindi ko namamalayan. Kasunod kasi niyan lumabas dito sa balcony sila Dada, Hermon at Louie. Alam nga pala nila ang passcode ng kondo ko. Dapat na pala ako magpalit nang hindi nila alam. Nandito kasi ako sa balcony ng kondo ko at katext ko ulit si Marian. Umiinom din ako ng beer na nasa lata. Bigla ko tuloy na ibulsa ang cellphone ko sa suot kong short. Napasugod kayo? Tanong ko. Akala namin may binabahay ka ng chicks kaya hindi ka na sumasama sa amin eh. Wala naman pala. Bakit ang bumukmo ka dito? Nakangising sagot ni Hermon. Anong chicks? Wala ha? Kayo talaga? Kinakabahan ko namang sagot. Baka kasi biglang mag-reply si Marian tapos marinig ng mga kaibigan ko. Alam naman nilang wala akong pakialam sa cellphone ko. Kaya nga madalang nila akong mahagilap minsan. Meron yan. Hindi kami naniniwala na wala dahil hindi ka makakatagal dito mag-isa na wala kang kasama. Natatawa pa ng tugon naman ni Dada. Pumunta pa nga sila sa 2 kwarto ng kondo at saka sa kusina. Talagang tinitingnan nila kung may itinatago ako. See? Wala. Makulit lang kayo. Naiiling kong sagot sa kanila. Pumasok na ako sa loob ng kondo. Sumunod naman yung iba. Inom na lang tayo. May dala na pala kayo. Tugon ko nang makita kong may dala silang ulam na nasa plastic bag na nakapatong na sa lamesa sa kitchen. Umaamoy kasi kaya alam kong ulam. May dala din silang mga beer in can na binili sa isang convenience store dahil sa plastic na pinaglagyan ng beer. Kaya nga kami pumunta dito eh. Tugon naman ni Erwin. Kanya-kanya na silang kuha ng pinggan para paglagyan ng ulam na pwede din pulutan. Sa tagal na namin magkakaibigan ay at home na kami sa kondo o bahay ng isa't isa. Minsan nga noong nag-aaral pa kami ay sa isang bahay lang kami natutulog kapag pumupunta kami sa bar. Kilala na din kami ng mga magulang ng bawat isa at magkakakilala din ng mga magulang namin dahil sa mga negosyo ng pamilya. Para na nga kami magkakapatid pero ayoko muna sabihin sa kanila ang tungkol sa amin ni Marian. Kapag sinagot na niya ako, saka ko siya ipapakilala. Baka kasi maagaw pa. Tsaka siguradong pagtatawanan nila ako kapag sinabi kong textmate muna kami. Alam ko namang wala nang gumagawa noon ngayon. Wala naman kasi ako social media account kaya sa text at call lang kami pwedeng makapag-usap. Sa sala kami uminom. Kahit anong pilit nila sa akin ay hindi talaga ako umaamin na may tinatago daw akong babae. Nakita naman nilang wala talaga kaya siguro hindi nagpasabing pupunta sila dahil gusto nila akong hulihin. Ano naman mahuhuli nila ay nasa Pasig yung babaeng iyon. Hindi na rin ako nangangamba na maririnig nilang may katext ako dahil nagpaalam ako kanina na pupunta akong banyo. Nung nasa loob na ako ay tinext ko na si Maria na hindi na ako makaka-reply dahil dumating ang mga kaibigan ko. Hindi ko na hinintay ang reply niya tsaka ako nag-silent ng cellphone. Mabuti na yung alam niya para hindi siya magalit kung hindi ako makapag-text. Ito na kayo matulog. Sabi ko sa kanila nang maubos na namin ang binili nilang beer in can kanina. Wag na. Alam naman namin sinabihan mo na yung chicks mo na wag nang pumunta dito dahil nga nandito kami. Medyos lang nang sagot ni Dada. Wala nga. Ang kulit nyo. Kaya nga dito na kayo matulog para malaman nyo kung meron nga akong babaeng tinatago. Nangingiti ko sagot sa kanila. Well, medyo totoo naman yung sinasabi nila pero ang sabi ko ay wag mag-text. Hindi yung wag pumunta. Uuwi na kami. Basta, susuportahan ka naman namin dyan kung sino man ang nagugustuhan mo. Igagalang namin ang pasya mo kung bakit ayaw mong ipakilala sa amin. Seryosong sabi ni Hermon. Baka kasi bungi. Banat naman ni Louie kaya nagkatawanan kami. Kahit buong dental clinic kayang ibigay sa kanya nitong kaibigan natin, no? Tugon naman ni Erwin. Babatukan niya sana pero nakaiwas ito. Oo nga, no? Inosenteng sagot pa niya. Hindi ka makakapagkaila sa amin. Magkakadugtong kayo ang mga pusod natin.
Tugon naman ni Dada. Totoo naman iyon. Alam namin kapag nagsisinungaling ang isa sa amin. Basta, nandito lang kami kapag kailangan mo ng tulong. Sana ngay ito na andawan mo. Tukso pa niya. Itinaas baba pa ang mga kilay niya. Kaya hindi namin maiwasang matawa. Kahit nang mamanage kami ng kanya-kanya naming negosyo ay may pagkakangkoy din kami minsan na madalang makita ng mga empleyado namin. Well, minsan ipinapakita ko din tulad nung nakaraang binibiro ko ang secretary ko si Jane. Thankful naman ako at sila naging kaibigan ko. Kahit mga may negosyo ang bawat pamilya namin ay hindi naman kami tumitingin sa estado sa buhay. Kaya alam kong magugustuhan din nila si Marian para sa akin. Excited na nga din ako ipakilala sila sa dalaga pero hindi muna ngayon. Umalis na silang kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa babae. Kung ano-anong payo din nila na tinatawanan ko lang naman. Akala ko kasi ay maililihim ko ang tungkol kay Marian pero hindi pala. Hindi ko naman inamin pero hindi ako nakakasagot kapag may pinapayo sila sa akin sa panliligaw. Hanggang sa umuwi na sila pero hindi nila ako napaamin at natulog tuloy akong may nabuo ng pasya sa isipan ko. Matagal nang nakapark ang kotse ko sa parking lot ng Coffee Prince, Pasig Branch. Hinihintay ko lumabas si Marian at saka ko siya yayayaing kumain o ihatid siya sa bahay nila. Dahil kasi sa mga payo ng mga kaibigan ko, napagpasyahan ko ng ligawan ang dalaga. Ayoko nga ipakilala sa kanila dahil baka maagaw pa, pero sa ginagawa ko nga palang hindi pagpapakita sa kanya ay pwede din siyang maagaw ng iba, tulad na lang nung kasama nilang lalaki sa mall. Baka nga pala naliligaw din iyon. Pero sa tagal na namin magka-text, ay nasabi na niyang wala siyang boyfriend. Nawala lang ang malalim kong pag-iisip nang mamataan ko nang lumabas na si Marian sa glass door ng coffee shop. Kaya dali-dali akong bumaba at saka lumapit sa kinatatayuan niya. Nagulat siya na bigla ako magsalita na ihahatid ko na siya sa kanila. Ayaw pa nung una pero nantakutin kong baka may makakita sa aming mga coworkers niya ay siya pa mismo ang humila sa braso ko papuntang parking lot. Kaya naramdaman ko na naman ang tila kuryenteng nanulay sa buong kalamnan ko. Lumakas din ang tibok ng puso ko nang maamoy ko ang pabango niya. Feminin kasi ang amoy, hindi masakit sa ilong. Itinuro naman niya kung saan ang bahay nila. Nang makasakay na kami ng kotse, pinakilala niya kami sa isa't isa ng mama niya. Pagkarating namin sa bahay nila, hindi na ako nagtaka nang makilala niya ako. Si Marian lang naman dahil hindi daw niya talaga ako nakikilala pero yung dalawang kapatid ko ay kilala niya. Medyo nailang pa nga ako sa pagkaseryoso ng mama niya. Hanggang sa magpaalam akong uuwi na pagkaubos ko ng hinandang merienda ni Marian. Tinanong pa nga ako kung seryoso daw ba ako sa anak niyang dalaga. Sinabi ko naman ang totoo. Sinabi ko ding mag-uumpisa na ako maligaw para alam na nila at hindi na magulat kapag bigla na lang akong bumalik dito sa bahay nila. Wala naman ako natanggap na sagot hanggang dala na ni Marian ang merienda na kinuha niya sa kusina. Hindi na ako nagtagal para makapagpahinga silang mag-ina. Hula ko nga ay baka humadlang sa amin ang mama ni Marian. Pero papatunayan ko naman tapat ang hangarin ko sa dalaga niya. Pagka-uwi ko sa kondo ay tinext ko agad si Marian kung ano ang sabi ng mama niya pagkaalis ko. Wala naman daw, kaya nakahinga ako ng maluwag. Baka talagang ganoon lang ang ginang dahil nga nag-iisang anak si Marian. Hindi rin naman kami nagtagal sa pagpapalitan ng mga mensahe dahil masakit daw ang ulo niya, kaya natulog na lang din ako ng maaga. Good morning, sir. Naka-order na po ako ng bouquet of white roses at napadala ko na din po sa Pasig Branch. Salubong sa akin ni Jean, pagkarating ko pa lang sa floor ng opisina ko. Salamat. Pakitimpla ko ng kape. Tugon ko naman. Diretso pa din ang lakad namin. Papasok ng opisina. Right away, sir. Tugon naman niya. Saka tumalikod pagawi sa pantry. Nailing na lang ako na nangingiti sa inaasal ng secretary ko. Matanong nga mamaya kung bakit siya masaya. Natapos sa maghapon kong inspired ako, lagi pang nakangiti kaya lagi akong tinutokso ni Jean. Tinatawanan ko lang naman. Excited na din ako umalis ng maaga sa office dahil kung hihintayin ko ang uwian ay hindi ko naaabutan si Marian sa coffee shop. Bala ko ulit siyang sunduin pero kalahating oras na ako naghihintay sa parking lot ay hindi ko pa din siya nakikita lumalabas. Alam kong schedule niya kaya wala pa yung time na tapos ang duty niya ay naghihintay na ako sa parking lot. Ayoko naman pagchismisan siya ng mga coworkers niya kaya ayokong pumasok sa mismong shop. Pupunta ako dyan. Pinalgong sagot nang hindi ako makatiis sa paghihintay ay tinawagan ko na siya sa cellphone niya. Sinabi nga niyang nakauwi na siya kaya sabi ko ipupuntahan ko siya. Hindi ko na nga nahintay ang sagot niya ay inand ko na ang tawag ko. Saka ako nag-drive palabas ng parking lot. Magandang hapon. Tugon ko nang pagbuksan niya ako ng gate ng bahay nila. Pasok ka. Tugon naman niya. Nakapambahay na siya ng damit. Sumunod naman ako sa kanya nang pumasok na siya sa loob ng bahay.
Nasaan ang mama mo? Tugon ko nang hindi ko makita sa sala. Konting lakad lang kasi kusina na pero may dibisyon naman na cabinet kaya hindi rin masyadong kita ang kusina mula dito sa sala. Nasa kwarto. Masama daw kasi ang pakiramdam. Salamat nga pala sa bulaklak. Kukuhala ko ng may inom mo. Upo ka muna. Salamat. Bakit maaga kang umalis? Sabi ko sa'yo susunduin ulit kita. Sabi ko sa kanya bago gumawi sa kusina. Lumungon pa ito sa akin. Ayoko nang susunduin mo ko sa coffee shop. Ayoko kasing may masabi ang mga coworkers ko. Tugon niya, saka tumuloy na sa kusina para kumuha ng may inom daw.